Ay paano na ito? Chris at Melissa at Bea ayaw pumunta sa simbahan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito, at paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Ang magkakapatid na mahiyain na si Chris, Melissa, at Bea ayaw pumunta sa simbahan. Bakit naman kaya? Yan ang sama-sama nating alamin mga kalingap. Si Chris, Melissa, at Bea ay tatlong magkakapatid na lumaki sa isang tahimik na baryo. Sa kabila ng kanilang malalim na pananampalataya, may isang bagay na hindi nila kayang gawin, magsamba sa harap ng maraming tao. Mahiyain silang tatlo at hindi komportable sa mga gawain na kinakailangan nilang magpakita sa harap ng iba, tulad ng pagsasayaw o pagkanta sa simbahan. Si Chris, ang panganay, ay laging iniisip ang opinyon ng iba. Nais niyang maging perpekto sa mata ng lahat, kaya't takot siyang magkamali. Si Melissa naman, ang pangalawa, ay medyo tahimik at mas pinipili ang pagiging nasa likod ng mga tao. Hindi siya sanay sa atensyon. Samantalang si Bea, ang bunso, ay isang mahiyaing bata, ngunit natatakot siyang maging sentro ng pansin. Isang linggo ng umaga, ipinahayag ng kanilang simbahan na magkakaroon ng isang espesyal na misa at may kasamang programang kung saan inaasahan ang mga kabataan na mag-perform ng isang sayaw sa altar bilang bahagi ng pasasalamat. Laking gulat ni Chris, Melissa, at Bea nang malaman nila na sila ay kasama sa listahan ng mga magpe-perform. Teka lang, hindi ko kaya to, sabi ni Chris habang naghuhugas ng kamay. Ako rin, ate, nahiya ako, sabi ni Melissa, na halos hindi makapagsalita sa sobrang kaba. Pati ako, gusto ko lang umupo sa likod at makinig, dagdag ni Bea na may mga mata nang pumikit sa takot. Naiintindihan ng kanilang ina ang nararamdaman nila. Alam ko, mahirap ito para sa inyo. Pero minsan, ang pagsasama at pagtulong sa isa't isa ay mas magaan kapag tayo ay naglalakas loob. Hindi kayo mag-isa. Tinulungan sila ng kanilang ina na mag-practice sa bahay. Inisip ng kanilang ina na baka kung magsimula sila sa maliit na hakbang, magiging mas madali ito para sa kanila. Hindi nila kailangang mag-perform ng perpekto, kundi mag-enjoy lang sa paggawa ng kabutihan at pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Habang tumatagal ang kanilang pagsasanay, unti-unting nawala ang kanilang takot. Si Bea, na isang batang mahiyain, ay natutong magsaya at magpatawa ng kanyang mga kapatid habang sila ay nagsasanay. Si Melissa, na dati natatakot sa atensyon, ay natutong magtiwala sa sarili at suportahan ang mga kapatid. Si Chris, ang pinakamatanda, ay natutong magbigay ng lakas loob sa kanyang mga kapatid. Dumating ang linggo ng misa, at sa kabila ng kaba, naglakad sila patungo sa altar na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi perpekto ang kanilang sayaw, at may mga pagkakamali, ngunit ang kanilang pagnanasa na maglingkod sa Diyos at magkasama bilang isang pamilya ang tumulong sa kanila. Sa pagtatapos ng misa, tinanggap sila ng buong simbahan ng may malalakas na palakpakan at papuri. Wala man silang nakamit na parangal, ang pinakamahalaga ay nagtagumpay sila sa pagharap sa kanilang takot at nagbigay saya sa iba. Simula noon, hindi natakot si Chris, Melissa, at Bea sa mga gawain sa simbahan. Natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi mula sa pagiging perpekto, kundi mula sa pagpapakita ng tapang at pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. At sa bawat linggo, ang magkakapatid ay muling nagsasama sa simbahan, hindi na mahiyain, kundi puno ng pag-asa at pananampalataya. Malaki ang maitutulong sa magkakapatid na mahiyain ang pumunta ng simbahan dahil maaring silang tatlo ay masasanay sa pakipaghalubelo sa mga tao kung sila ay sasama sa mga gawain or ginawa ng simbahan at maaring may matutunan sila sa isa't isa kung sila ay magpunta sa church, kaya tama nga ang mga ating mga minamahal na taga-subaybay na kailangan ng magkakapatid na ito na magpunta sa simbahan at para naman may bago silang matuklasan sa kanilang sarili. Marunong naman pala eh. Huwag kayo maya sa amin. Ano? First time yung makatanggap yan? First time mo makatanggap yan? Iya. Ang dami yan. Ano? Sa inyo lahat yan. Huwag na kayo maya. Susunod, mamamasyal tayo sa labas.
Susunod, mamasyal tayo sa labas, okay? Para naman ma-expose kayo sa mga tao, sa mga... Para masanay din kayo. Gusto mo nang kumain?